forecaster. Good morning, Dan. Kumusta na? Asa na sa Iwan? Yes po, good morning po Sir Noel and Miss Aimee at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Latest location natin para kay Bagyong Uwan kaninang 1:00 ng umaga. Nandito na ito sa bayan ng Bagulin sa May La Union. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 165 kilometers per hour. Pagbugso na umaabot ng 275 kilometers per hour. Yung movement nito sa kasalukuyan ay west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. As of 2 a.m., since isa na lamang itong typhoon, wala na tayong signal number 5 pero may tropical cyclone wind signal number 4 tayo dito sa southwestern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion ng Kalinga, Mountain Province, southern portion ng Abra, Ifugao, Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, northern and eastern portions ng Tarlac, at itong northern portion ng Zambales. Signal number 3 ang nakataas sa central and southern portions ng Maylan, Cagayan, rest of Isabela, southern portion ng Apayao, rest of Kalinga, rest of Abra, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, Bulacan, Pampanga, rest of Tarlac, rest of Zambales, Bataan, northern portion ng Metro Manila, northern and eastern portions ng Rizal, at itong northern portion ng Quezon. Signal number 2 ang nakataas sa rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, rest of Quezon, Polillo Islands, rest of Metro Manila, rest of Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, northern and central portions ng Occidental Mindoro, Lubang Islands, Camarines Norte, northwestern portion ng Camarines Sur, and the rest of mainland Cagayan at Babuyan Islands. Signal number 1 ang nakataas sa Batanes, northern portion ng Palawan, Calamian Islands, Cuyo Islands, Cagayancillo Islands, rest of Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao at Boreas Islands, Romblon, rest of Oriental Mindoro, at talalawing bahagi ng Occidental Mindoro, northern Samar, northern and central portions ng Samar, northern portion ng eastern Samar, northern portion ng Leyte, Biliran, northern portion ng Cebu, Bantayan Islands, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, Capiz, Aklan, Antique, at Caluya Islands. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially itong areas under wind signal number 4, asahan pa rin natin at maging handa sa mga mapaminsalang hangin na dulot nitong Bagyong Uwan. Sa mga susunod na oras, posibleng lumabas na ito ng kalupaan at pumunta na ito sa may West Philippine Sea. Pero ngayon pa man, asahan pa rin natin yung mga malalakas na hangin over these areas. Possible pa rin dyan yung significant damages sa ating mga infrastruktura, especially sa mga gusali na gawa sa light materials. In terms naman of heavy rainfall, ay mga malalakas na pag-ulan, malaking bahagi pa rin ng Hilaga at Gitnang Luzon for today. Maghanda pa rin tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil malalakas na pag-ulan pa rin ang ating posibleng maranasan. At sa banta naman ng storm surge yung daluyong ng bagyo, patuloy nating pinapaalalahanan yung ating mga kababayan, especially dito sa western seaboards ng ating bansa, yung mga nakatira sa lowlying at mga exposed na coastal areas na lumikas po tayo sa higher ground dahil posible pa rin yung storm surge yung daluyong ng bagyo. Sa sea condition naman natin, suspended pa rin yung sea travel. May gale warning tayo na nakataas over seaboards of Luzon, central and eastern seaboards ng Visayas at itong eastern seaboard ng Mindanao dahil posible pa rin dyan yung mga matataas na alon na dulot ni Bagyong Uwan. Sir Noel? Dan, ulitin ko lang, nasa na si Iwan ngayon? Nasa area na po ito ng La Union. So, sa Bagulin, La Union po, sir. Sa Bagulin, La Union, oo. Yes po, yes po. And anong oras ito inaasahang nasa West Philippine Sea o lalabas ng PAR? Possible po this morning ay nasa West Philippine Sea na ito at yung eventually lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Monday po ng gabi or sa madaling araw ng Tuesday. Pero I understand, pag kumanan ito papuntang Taiwan, muling papasok sa PAR? Yes po, yes po. So, kasi technically yung Taiwan po ay nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero wala nang epekto yon. Pag re-enter nito sa PAR, wala nang epekto sa atin yon. Posible pa rin, for Metro Manila, possible wala na pong effect. Pero ito pong area sa extreme northern Luzon, possible pa rin pong makaranas tayo dyan ng mga pagbukso ng hangin. Okay. So ngayon po, na-downgrade na ba siya? Hindi na siya super typhoon na? Yes po, typhoon na po ito as Typhoon of 2 a.m. Pero kumbaga malakas na bagyo pa rin po ito. Oo, pero hindi na yung katulad na tinatawag natin talaga na super typhoon. Wala na signal number 5. Okay. Yes, wala na pong signal number 5. Pero ito curious lang ako, pag alis ba nitong si Uwan, wala ba tayo nakikitang namumuong sama ng panahon na naman?
Yes po, so as of now, wala pa naman po tayong minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon. Okay. So bukod dito kay Uwan, ay maliit pa naman yung chance na magkaroon pa tayo ng bagyo for the next 3 to 5 days. Okay, so hanggang matapos ba ang taon, ilang bagyo pa ang inaasahan sa atin? Posible 2 hanggang sa 3 pa po. 2 hanggang 3, pero sana wala nang ganito kalakas, ano, at saka ni Tino. Yes po, hopefully nga po wala na po. Okay, salamat Dan. So hindi na super typhoon ha, hindi na super typhoon. Yes po, typhoon Hindi na lang na. po siya. Malakas na bagyo Malakas na na lang. bagyo na lang. Okay, salamat Dan. Thank you. Thank you po and good morning. Good morning. Ayun, si Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecast.